May makukulong na ba sa kaso ni Rene at Divine Adili? Gumugulong na ba talaga ang hustisya? Masasatisfy ba tayo, lalong-lalo na ang pamilya, sa mga inirekomendang kaso ng NBI? Sapat ba ito para talaga sabihin natin yan? Natanggap na ng pamilya ang hustisya na hinihingi nila. Linawin ko lang po, may separate pong recommendation ang PNP-CIDG at NBI. Pinupush po ng PNP-CIDG ang kaso for hazing kasi po may reclusion perpetua po itong sentensya, meaning 20 to 40 years na pagkakakulong or pwede nating sabihin habang buhay na pagkakakulong, pero ang NBI wala. At sa rekomendasyon ng NBI, posible pa pong hindi makulong ang mga tao sa likod ng trahedya. Noong June 26, 2026, ang PNP-CIDG ang formal na nagrekomenda ng Anti-Hazing Act charges. Laban po ito kay Tab Baldwin at 10 iba. Ang argumento nila, ang seawater training ay nagsilbing pisikal na parusa at rekisito para makapasok sa pinal na UAP roster. On the other hand, sa opisyal po na report naman ng NBI na isinumite sa DOJ, hindi sila nagrekomenda ng anti-hazing law. Sa halip, ang formal na isinampa ng NBI ay reckless imprudence resulting in homicide laban sa coaching staff at simple negligence lamang po resulting in homicide laban naman po sa athletic director at resort owners. Bakit magkaiba at ano ang epekto nito? Dahil po magkaiba ang appreciation ng PNP at NBI sa ebidensya, nasa kamay po ngayon ng DOJ or Department of Justice ang pinal na pasya. Ayon po kay Justice Secretary Frederick Vida, pagsasamahin po or i-consolidate ang mga reklamo ng PNP at NBI. Sa gagawing preliminary investigation ng DOJ prosecutors, doon pa lamang po tutukuyin kung aling kaso ang may sapat na probable cause para formal na po itong maiakyat sa korte. Ang anti-hazing law ba na may parusang reclusion perpetua, 20 to 40 years na pagkakakulong, no bail, diretso kulong, o ang reckless imprudence or homicide lamang, bailable, hindi agad posibleng makulong. I-highlight natin, kung ang usapin ay babagsak lamang sa reckless imprudence resulting in homicide or Article 365 ng Revised Penal Code, ang parusa po ay higit na mas mababa kumpara sa anti-hazing law. Ito yung mga posibleng parusa. Ang parusang nakalaan ay presyon koreksyonal sa medium at maximum periods. Ibig sabihin, ang akusado ay maaaring makulong ng 2 taon, 4 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Hustisya na ba yun? Sapat na po ba yun? Hindi pa natin alam yung katotohanan. Tapos, meron pang tinatawag na probation law. Ano ito? Dahil ang maximum na parusa ay hindi lalampas sa 6 na taon, ang mga masisentensyahan ay pwedeng mag-apply para sa probation sa ilalim ng batas. Yes, nasa ilalim din po ito ng batas. Kung maaprubahan naman po ng korte, hindi na nila kailangang pumasok sa kulungan. Sa halip, sasailalim lamang sila sa mga kondisyon at komunidad at regular na pag-uulat sa probation officer. Swerte. Ikalawa, para naman po sa simple negligence, mas mababang parusa. Para naman po ito sa mga opisyal tulad ng athletic director o mga may-ari ng resort na inirekomenda ng NBI para sa simple negligence resulting in homicide. Ang parusa po ay mas magaan. Aresto mayor sa medium to maximum period. Ang tagal ng kulong ay 2 buwan lamang po at 1 araw hanggang 6 na buwan lamang. Powerful! Pero yan po ang nasa batas. Meron pa pong civil na pananagutan or civil liabilities. Bukod sa kulong at hindi pa nga po natin alam kung makukulong, ang mga mapapatunayang nagkasala ay uutusang magbayad ng danyo sa pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Kabilang dito ang civil indemnity para sa pagkawala ng buhay ng mga biktima. Magkano ito? Depende po sa kanila, sa mga hurado. Moral at exemplary damages para po sa dusa at bilang babala sa publiko na rin.
actual damages para sa mga ginastos sa libing at iba pang logistical na gastusin. Kung magkano po ito, hindi po natin alam kung hanggang magkano aabutin. Bakit po malaking issue ang pagkakaiba ng dalawa? Rekomendasyon ng PNP-CIDG versus sa recommendation ng NBI. Malaki po ang agwat ng hustisya para sa pamilya ng mga biktima, depende po sa pinal na kasong isasampa ng Department of Justice or DOJ. Again, after po ng consolidation po ng DOJ sa mga rekomendasyon po ng dalawang institusyon or investigating body, and after po malaman kung aling kaso ang may probable cause, yun po ang iaakyat sa korte. Ulitin natin yung pagkakaiba. Sa anti-hazing law, walang piyansa, kulong habang buhay o reklusyon perpetua, at walang probation. B, siguradong kulong. Sa reckless imprudence, may piyansa habang nililitis, 6 years lamang po ang maximum na pagkakakulong at pwedeng hindi makulong sa pamamagitan ng probation. Aray mo. Pagdating sa DOJ, kung makikita ng DOJ or Department of Justice na may elemento ng initiation or rekisito sa pagpasok sa kupunan ang naganap na sea drill, maaari nilang ituloy at formal na isampa ang anti-hazing law para sa reklusyon perpetua na sentensya. Sana naman, Lord. Pero kung makikita naman nilang purong kapabayaan lamang at hindi pasok sa definisyon ng hazing, ang reckless imprudence ang isasampa. Mas i-explain ko lang po ito. May hustisya ba sa reckless imprudence? Alam natin na mas mababa po kasi ang kulong dito at hindi pa sigurado. Gayunpaman sa mata ng batas, tinitingnan po kasi kung may mali siya or intensyon na pumatay, criminal intent. Dahil ito ay isang sports training na nauwi sa trahedya, mas madaling patunayan sa korte ang matinding kapabayaan, reckless imprudence, kaysa po sa hazing o murder. Pili ng mga abogado ang kasong mas madaling ipanalo upang masigurong makukulong ang may sala may probation nga. Sorry. Kaysa sa mabigat na kaso na baka maabsolba naman dahil sa kawalan ng sapat na technical na ebidensya. Ano na po ba kasing nangyari dun sa drone footage? NBI, since wala kayong isinampa or inirekomenda para sa hazing, nakita nyo na ba yung laman ng drone at mga CCTV? Na forensic examine nyo na po ba yun? Anyway guys, ito po yung rekomendasyon ng PNP CIDG para sa kasuklam-suklam na anti-hazing. Sila po ang mga inirekomenda. Ito pa. For reckless imprudence naman, inirekomenda naman ng NBI. Sila po. Bidang-bida talaga si Baldwin. Yan pa. Sa simple negligence naman, ito po. Sila. Ngayon, pagkatapos nyong marinig, anong masasabi nyo? Parang gusto ko na lang malaman yung pinakakatotohanan para masabi ko kung satisfied ba ako or hindi. Kayo, anong say nyo?